on mo siya. Yung 1.6 po niya, yan na lang po yung binabayaran natin, no? 82 watts na lang po siya. So, pag sinabi natin 82 watts, mas mababa po yan sa binabayaran natin na 1,600 watts. Pero same thing, kukulo pa rin yung tubig natin. Ang kaibahan lang ng pagkulo niyan, kapag nakadirect po siya, mga 3 minutes. Pero kapag po nasa power saver natin siya, tatagal po siya ng mga 5 minutes. Ibig sabihin, ma-delay. Pero kukulo pa din. Ang nakakatawa dito, pag kinumpit mo yung babayaran mo kahit na-delay, mababa siya. Isa pa pong maganda rito, kapag ka po nagdadagdag pa tayo ng another. Depende kasi yan kapag mataas ang mataas ang binabayaran ng kuryente, no? Nagdadagdag tayo. Pwede pa po natin pambayin yung 83. Ayan po siya. Centralized. 4.2. Same thing, kumukulo pa rin yung tubig. Paano ba natin mas makikita rito? Pwede natin makita sa kontador mismo. Ayan, kontador natin. So, ibig sabihin niya, 4 point something yan, tatanggalin po siya. I-direct ako po dito. Tingnan niyo po yung pag-ikot ng kontador natin. O natin. Ayan, makikita po ninyo, pag nagpapakulo ka ng tubig, nagpa-plancha ka, o kaya rice cooker, ayan po nakita yung black, mabilis ang ikot niya. Kasi nasa 1,670 siya, o 1.6. Mabilis po yung ano dyan. Yung black makikita naman natin. Ano po? Ngayon, okay. Pag dito natin siya nilagay, tingnan natin yung pag-ikot ng kontador natin. Siya. Okay. Okay. Ayan po ano siya. Ayan po yung kontador natin. Mabagal siya. Hindi mo kagad makikita yung black. So kasi nasa 83 watts lang siya. Ayan po. Ano na yan po yan? Kontador na. Hindi katulad nung isa, sobrang bilis. So yun po yan. Ang tawag po dyan, wattage reducer. So, karamihan ng tanong naman sa atin bakit nakakapagpababa siya ng konsumo ng kuryente? Bakit siya nakakapagpababa ng konsumo ng ng watts o wattage reducer? Kasi po yung ating power saver, meron po siya tinatawag na power factor. Ito yung terminology ng mga electrical engineer at saka po ng mga electrician, no? Power factor, medyo ang definition kasi yan medyo mabigat, hindi masyado alam ng mga pangkaraniwan, no? Yung power factor po, yan po yung tinatawag nilang bank capacitor. Yung pag sinabi natin power factor, yan po yung power factor corrector. Kino-correct po nung ating power factor yung power na sinusupply sa mga appliances. Kaya po siya tinawag na power factor corrector. Ang iba pong term niyan, yung tinatawag nating bank capacitor. The word bank, ito yung depositohan ng pera, kumbaga sa atin. Dito naman, depositohan po ito ng mga kuryente bago niya i-distribute as regulator sa mga appliances. Siyempre yung iba, minsan hindi pa po nila alam yung capacitor. Ang capacitor, pagka sinerch natin sa Google yan, what is capacitor is, lalabas po yan, ang capacitor, it is like an insulating device. Insulating device, medyo bumababaw na ang term niyan. Ito yung nilalagay natin sa kisame, which is insulator. So, bakit tayo naglalagay ng insulator sa kisame? To prevent the heat inside the house. Ibig sabihin nun, kailangan natin ng protection para huwag mainitan ang loob ng bahay dahil meron naman tayong insulator. So, same thing dito. Kung yun ay prevention o stopper, para yung heat hindi makapasok sa loob ng bahay, same thing din po dito. Ito naman po, piniprevent niya ang pagpasok ng malaking power na kinakain ng mga appliances natin. Kaya po siya tinawag na regulator din natin. Ito po yun. So, aside sa regulator siya at corrector ng ating power, nagsisilbi din po siyang appliance protector. Paano naman po ang appliance protector? Pag nagpa-brown out kasi, at nakasindi yung mga appliances,
at bigla sumindi yung power, papasok po dyan malakas. Yung i-absorb niyo yung power sa labas, malakas. Papasok na yun dyan. Pag pumasok po yan dyan, kapag hindi auto-volt yung ating appliances, katulad ng electric fan o kaya ng refrigerator, kasi sira po yung motor kapag hindi auto-volt. Kapag may ganito ka as a regulator, bago po pumasok yung malalakas na mga voltahe dyan sa appliances, dito muna po yan mag-stop. I-regulate na muna. Kaya nga po yung demo natin dito, instead na kumain ng malakas yung mga appliances, ibibigay nila yung tamang pagkain o yung tamang power para umandar siya. Kasi hindi naman natin alam talaga kung ilan yung kakainin niya eh. Pero pag may ganito ka, kaya pala niya i-reduce, pero umaandar pa rin yung ating appliances. Ganyan na ganyan lang po yung ano ng ating power ko.